Praise God! Tayo po ngayon ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ito po ay patungkol sa evangelism and sharing the gospel. Ngayon po pinamagatan po natin itong The Soul Winner's Perspective. And basically, we will be talking about how God saves and the responsibility of the people to choose, and of course the responsibility of every Christian to share the gospel. So pamagat po nito, The Soul Winner's Perspective. Ang pakay po natin ay gusto po nating maintindihan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan at papaano naman pumapasok doon yung responsibilidad natin bilang mga mananampalataya sa pagbabahagi ng mabuting balita. At ito po ay basically ang gusto natin ay masanay tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita at saka magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa at inspirasyon. Now, unahin po muna natin sa Soul Winner's Perspective yung part ni God, God's part and our part in evangelism. Basically, there is God's part. Sa pagbabahagi ng mabuting balita, ang Panginoon ay may bahagi. Pero nakakatuwa na sabihin na tayo ay tinawag ng Panginoon para maging kapartner niya. So we also have a part in sharing the gospel or in evangelism. Nakuha nyo? Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Nakakatuwa itong pangako na ito, Yung bawat tao daw na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Meaning to say, ito yung mga taong totoong may pananampalataya, may pananalig, ang kanilang buhay ay sinuko sa Panginoon. Sabi niya, those who call upon the name of the Lord will be saved. And that is a promise. Ano po? Now, balansihin po natin, As an introduction, we have to balance everything. In the gospel sharing or sharing the good news to every person, tatlong tao po o persona ang may kanya-kanyang responsibilidad dito. Number one, makikita natin that God actually has the greatest responsibility. And God is the one actually who saves people. Huwag tayong magkakamali ang Diyos talaga ang nagliligtas sa mga tao, hindi tayo. Hindi ang kung sino pa man. Lalong hindi yung taong may kagagawa, Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, sa sarili ko, niligtas kong sarili ko, hindi ganun, At hindi ko rin pwedeng sabihin na yan dahil sa akin kaya naligtas yung taong yan, no. It is actually God who is responsible to saving every person. But, number two, truths that we have to embrace is that although God is responsible, He is the one actually saving people, we have to understand that every person are also responsible to accepting or rejecting God. Meaning to say, ino-offer ni God yung salvation, pero ang bawat tao, may responsibility sila. Hindi automatic na ligtas sila. Nakuha nyo? Meaning to say, ang tao, he has to do a decision, a clear decision, whether to accept the saving works of God through Jesus or reject Him. Okay? So, una, responsibility ni God. Pangalawa, may responsibility yung tao. Pero pangatlo, may responsibility din yung mga mananampalataya. Tayo mga mananampalataya. Why? Because we were given actually the Great Commission. And what is our responsibility? Our responsibility is to share the good news. Kasi walang maliligtas kapag hindi binahagi ang mabuting balita. Naaalala nyo yung si Peter one time, pinadala siya sa isang bahay ni Cornelius. Although si Cornelius, he was a God-fearing person, pero kailangan pang ipadala si Peter doon para marinig nila yung mabuting balita para magkaroon sila ng kaligtasan. Nakuha nyo? So tatlong bagay, ang Diyos talagang nagliligtas, pero ang tao may responsibilidad siya na gumawa ng desisyon whether to accept or reject God. Pero sa gitna nun, ang mga mananampalataya ay may responsibilidad, ikaw at ako, we have a responsibility to what? To share the gospel. So yun, unahin muna natin yung truth number one. What is truth number one? God is the one who saves. Ang Diyos ang nagliligtas. Nakuha nyo? Alam nyo, ang Diyos natin, He is a all-powerful God. Napaka-makapangyarihan niya. And from His power, He has a perfect plan on how to save the sinful people. Okay? Now, we also need to understand that salvation begins with God's love and grace. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa biyaya niya, wala tayong magagawa. Wala talagang kaligtasan. Dahil mabuti lang talaga ang Diyos at mahal niya tayo at dahil doon yung biyaya niya,
yung unmerited favor, ibinigay niya sa atin, no? And so therefore, kahit sino sa atin, ano man ang gender niya, ano man ang kalagayan niya, pinag-aralan niya, saan man siyang dako nakatira, kahit sino sa atin, hindi talaga natin kayang iligtas ang ating sarili. And nobody actually can earn salvation by being good. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko sa pagiging mabait o mabuti. Kasi ang totoo, kahit magpakabait ako ng pakabait, kahit magpakabait kayo ng magpakabait, at kung yun ang pagbabasihan ng kaligtasan, hindi sapat. Kasi hindi tayo 100% na mabait, hindi tayo 100% na banal. And so therefore, we really cannot earn salvation. We fell short of God's glory. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, sabi, tingnan nyo ha, bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili na niya tayo kay Kristo. Sino daw ang pumili? Ang Diyos. So ang Diyos ang may first initiative to saving us. Sabi niya, ang Diyos pinili na niya tayo bago pa itinatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, wala pa ang mundo, wala pa ang lupa, wala pa ang mga halaman, wala pa ang buwan at araw. Nasa isip na tayo ng Panginoon. At siya mismo, from His initiative, He decided to choose us. Ano daw rito? Pinili na niya tayo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Tingnan nyo ha, dahil sa pag-ibig. Yan. Itinakda niya nung una pa man ang pagkupkop sa atin bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So meaning to say, ang pinaka dahilan bakit tayo nililigtas ng Panginoon kasi yung nature niya. He is a loving God. He is love. He is a loving God. And so therefore, from His love, He decided to choose us. He decided to save us. Through what? Through Jesus Christ. Sabi rito, ayon sa kanyang mabuting hangarin at kalooban. Meaning to say, ang kaligtasan, nagsisimula talaga yan. Ang Panginoong Diyos, nais niya tayong maligtas at yung pagnanais na yun ay nagmumula doon sa hangarin at mabuting kalooban. 2 Timothy chapter 1 verse 9, siya ang nagligtas. Sino daw? Siya. At sino yung siya? Nakatukoy yon sa Diyos. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. So, sinasabi diyan na ang Diyos ang may initiative, hindi tayo. Hindi ako ang nagligtas sa sarili ko, hindi rin ikaw ang nagligtas sa iba, kundi sabi diyan, ang Diyos ang nagligtas at tumawag sa atin. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin. Meaning to say, yung kaligtasan ay binibigyan niya sa tao hindi dahil meron silang nagawang anumang pabor o anumang mabubuting gawa. Dahil lang talaga sa mabuti ang Diyos, yung kagandahang loob niya. At sabi rito, itong kagandahang loob na ibinigay niya sa atin, kanino daw? Kay Kristo Jesus. Meaning to say, yung kagandahang loob ipinakita ng Diyos nung ipinadala niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus sa ating buhay. Tingnan nyo, ano ang simpleng katotohanan na pwedeng mayakapin natin mula sa mga talatang ito? Ang simpleng katotohanan nito, salvation is a gift from God, not a reward for good works. Anong ibig sabihin yan? No amount of anything, money, good works, whatever, that you will be able to use as a payment for your salvation or for my salvation. Hindi ko pwedeng sabihin o hindi ko masasabi na, Lord, kaya mo ko ililigtas kasi nagpastor ako. Lord, kaya mo ko ililigtas kasi gantong ginawa ko ganyan. No. Ang kaligtasan ay Ito ay regalo. Dahil mabait lang talaga, mabuti ang Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At tingnan nyo ito, at ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Meaning to say, wala tayong ginawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Anong kaloob? Regalo. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino mang ipagmalaki. So, ang kaligtasan, nagmumula sa Diyos at ito ay regalo niya. Now, God chooses every person by His grace. Every person that He saves by grace. Halimbawa, si Abraham. He was chosen, personally chosen and picked by God so that he is going to start the nation of Israel. Si Isaac, he was chosen instead of Ishmael. Jacob was chosen instead of Esau. Ano ibig sabihin nito? Si God ang pumipili. And you know what? When God chooses a person, when God chooses us, these are based
from His wisdom and even purpose, not because we deserve it. Ang totoo, wala naman sino man sa ating deserving sa biyaya ng Diyos. Dahil lang talaga mabuti siya. So, it is coming from His character, His wisdom, and purpose. Truth number 2 that you and I need to understand with regards to sharing the gospel. People must choose their response. Yes, God is the one who saves, but every person is responsible to make a decision whether to choose or not to choose the offer of God's salvation. Meaning to say, depende yan. Yung tao ang magre-responde o tutugon. Nakuha nyo? Meaning to say, every one of us are actually given an opportunity to turn to Him and have relationships. Ang example niyan actually na makikita natin even from the Old Testament, si Pharaoh. Nung si Moses ay pumunta kay Pharaoh, binigyan actually ni God si Pharaoh through the message of Moses na maniwala, talikdan at sumunod kay Yahweh. Nakuha nyo? Actually, God gave Pharaoh many chances to obey, but repeatedly in the Bible, you will read that over and over, you will see that Pharaoh hardened his own heart. So eventually, God allowed what Pharaoh chose to become. Pinayaan na lang siya ni God. Exodus chapter 7 verse 13, mababasa nyo, ang puso ni Paraon ay nagmatigas pa rin. Ayan, yung salitang pa rin, ibig sabihin, nagmatigas ng una at nagmamatigas pa rin at hindi niya pinakinggan siya gaya ng sinabi ng Panginoon. Verse 22b, ang puso ni Paraon ay nagmatigas at ayaw niyang pakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Si Paraon ay tumalikod at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lang niya inilagay ito sa kanyang puso. Although ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay tumugon sa Kanya, pero hindi niya pinipilipit ang ating mga kamay kung anong desisyon na gagawin natin. Nakuha niyo? Meaning to say, tayo ang merong responsibility to make a decision whether to choose God or not. Now, listen to this. God invites everyone actually to believe. Ang Panginoon hindi niya pinipili lang ito lang yung ini-invite ko. No, actually He is opening His arms to everyone so that they may believe. Nakuha niyo? Meaning, inoffer niya sa lahat. Yun nga lang, hindi lahat ng tao tutugon. Okay? Ang tinuturo ng Biblia na malinaw ay ito. He desires actually every person to come to Him. And those who will believe in Jesus, they will have eternal life. But those who reject Jesus Christ, the Bible says they will remain separated from God. So, every person has the ability to make a decision. Tingnan nyo John chapter 3 verse 36. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Romans 2:5, ngunit ayon sa iyong kaligtasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom. Ano ibig sabihin nito? Sinasabi dito ni Paul na ang tao mismo ang nagdesisyon whether yung biyaya ng Diyos ay mapasa kanya o yung puot. Yung pagpapasakop, yung pagtanggap, pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nangangahulugan na biyaya at kaligtasan. Pero yung pag-ayaw, nangangahulugan na ang puot ng Diyos ang pinipili ng taong yun. May simpleng katotohanan dito na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito yon. God offers salvation to each and every one of us, to all person. Lahat ng tao ay binigyan ng Panginoon ng offer to be saved. Pero, yun nga lang, ang tao ang pipili kung paano siya tutugon doon sa panawagan ng Panginoon. Nakuha niyo po? Now, truth number 3. Sharing the gospel is our responsibility. Ano ibig sabihin nun? Evangelism o gospel sharing is every believer's mission. So mission ko yon, mission niyo yun. Kung ikaw ay tinuturing mo sarili mo na mananampalataya ka, binigyan tayo actually ni Jesus ng mission. And what is that mission? To share the gospel. So God called every Christian to help others know Jesus. And because of that, every believer, every Christian has the responsibility to 4 na bagay. Number 1, ang responsibility mo at responsibility ko is to pray for the lost. Number 2, go after the lost.
Number 3, share the gospel to the lost. And number 4, encourage them to come to Jesus Christ. Meaning to say, hindi isang beses lang. Nakuha nyo, baka isang beses yun nasharean, inayawan kayo, titigil na kayo. No, tutuloy-tuloy tayo. Now, unahin muna natin yung praying for the lost. Ngayon, ang unang-unang responsibility natin sa pagdating sa evangelism, we have to pray for the people who will come to Jesus. Alam nyo, si Pablo, yan ang unang ginawa niya. Paul prayed for people who did not yet know Jesus Christ. So, because of that, we have to follow, no? We're actually emulating Paul as an example. Ang tanong, bakit? Bakit kailangan natin ipag-pray mga hindi paligtas? Kasi mahal sila ng Panginoon. God loves lost people. And you see, number 2, prayer, when we pray, it actually prepares the heart of the person to receive the gospel. So we ask the Holy Spirit to prepare the heart of the person. So ang unang-unang kailangan natin gawin sa pag-share ng gospel, bago pa man tayo mag-share ng gospel, ay manalangin. Ipag-pray muna natin. Pag-pray natin na ihanda ni God yung puso ng taong yun. Romans chapter 10 verse 1, mga kapatid, sabi ni Pablo, hangarin ang aking puso at dalangin sa Diyos na na maligtas ang sambayan ng Israel. So si Pablo, nabubuhay pa siya, hindi siya tumitigil. Although, isinend siya ni God sa Gentile, sa mga hintil. Pero sabi niya, lagi kong panalangin sa aking puso na daw, na ang sambayanan ng Israel ay maligtas. Kalawang Timoteo chapter 2 verse 1 to 4. Una sa lahat, tingnan nyo sabi ni Pablo, hinihimo ko kayong ipanalangin ang alindaw ang lahat ng tao. Bakit? Para idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, dalangin, pagsamo at pasasalamat para sa kanila. Ipanalangin ninyo ang mga hari at ang lahat ng mataas na tungkulin upang tayo ay mamuhay ng tahimik, payapa, marangal at may kabanalan. Ito'y mabuti at kinalulugdan ng Diyos ng ating tagapagligtas. Tapos verse 4, itong sabi, ibig niyang ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Bakit kailangan nating ipag-pray yung mga hindi pa mananampalataya? Kasi it is God's desire. It is God's desire that all may be saved. Nakuha nyo? And by praying, we're actually preparing the hearts of the person by how the Holy Spirit is going to work in their lives. So pray. Number 2, you have to go after the lost. We have to go after the lost. Ang sabi ni Jesus, go and what? Make disciples of all nations. Hindi niya sinabing make this stay and make disciple. No, very active. Go and make disciple of all the nation. Meaning to say, making disciples entails going. The early Christians did not wait for people to come to them. Hindi silang nag-intay. Hayaan mo sila na pumunta dito sa church. Hayaan mo sila kung dalaw sila sa atin sa small group. Hindi. Sila ang pumunta sa mga tao, sa bahay-bahay, sa bayan-bayan at bawat bansa. They go to their places so that they will be able to share the message of Jesus. So anong lesson na makikita natin dito? Kapag soul winner ka, you actually build intentional relationship with other people. Pumupunta ka talaga sa mga tao at intentionally nagbi-build ka ng relationship. Bakit? Kasi ang goal natin, ma-share ang gospel. Halimbawa sa trabaho, are you intentionally making relationship or building relationship with other people? Sa school, are you intentionally building relationship? Sa mga kapitbahay, sa HOA, sa asosasyon, sa kung ano man. Dapat kung saan man tayo nilagay ni God, we should go, and that means we have to build meaningful relationship. Because when we have relationship, we start to earn influence. At kapag may influence tayo, it will be very easy for us to share the gospel. So ano una? Pray. Number 2, you have to go and share the gospel. Number 3, you have to actually share the gospel. Ang gospel, good news yan, mabuting balita. Alam nyo, ang mabuting balita, nagiging mabuti lang kapag ibinabalita. Nyo? Nagiging mabuti siya when you start to speak or to proclaim it to other people. Si Jesus, preach niya yung kingdom of God. Si Peter, preach niya yung kaligtasan during the Pentecost. And the disciples were actually set out, they were released
to preach the gospel into the whole world. Nakuha nyo? Romans 10:14-15, ngunit papaano sila tatawag na hindi nila sinasampalatayanan? Ibig sabihin ganito, gusto natin maligtas sa mga tao, kaya lang, paano sila maliligtas kung hindi sila tatawag sa Panginoon, di ba? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pero sabi ni Paul, paano sila makakatawag kung hindi naman nila sinasampalatayanan yung tinatawagan nila? Oo nga naman, di ba? At paano naman sila sasampalataya sa hindi pa nila napakinggan? Paano sila sasampalataya kung hindi nila naintindihan yung kaligtasan? Meaning to say, walang magpipreach sa kanila, walang magkikwento, walang magte-testify ng kaligtasan na galing sa Panginoon. At sabi, paano sila makikinig kung walang mangangaral? Diba? So, para may makinig, kailangan may mangaral at tayo yun. At paano naman daw mangangaral kung hindi sila isinugo? Kaya tayo dito sa OTG, dito sa ating ministry, we're sending you so that you will be able to share the gospel. You will have to preach the gospel. You will have to testify of God's goodness. Para nang sa ganun, yung mga tao, may marinig sila. Kasi pag may narinig sila tungkol sa mabuting balita at nanampalataya sila, dun lamang nagkakaroon ng kaligtasan. Ang sabi ng Bible, napakaganda daw ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. So, what can we learn from this? Brothers and sisters, you cannot keep the good news to yourself. I cannot keep the good news to myself. We have to proclaim it. So proclaim the good news. Number 4, we have to invite people to come to Christ. Meaning to say, hindi mo lang dapat i-share yung gospel. Pwede kasing share mo lang, okay. Ang tanong doon, after sharing the gospel, share mo na si Jesus ay namatay para sa atin, tinubos niya ang lahat ng ating kasalanan, tapos tumigil ka lang doon. Ang tanong, so what? Ano ngayon? Dapat merong invitation. Meaning to say, you will give the people a chance to respond. And how do you do that? You invite them. You invite them. Sa huli, sa pag-share ng gospel, laging, gusto mo ba natanggapin ang kaligtasan ng Panginoon? Gusto mo bang patawarin ka sa iyong kasalanan ng Panginoon? Gusto mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Laging positibo, no? Gusto mo ba na si Jesus ang iyong maging tagapagligtas? Kailangan may ganong action, may ganong invitation so that the person will respond. Ngayon, bakit mahalagang mag-respond yung tao? Para malaman nyo kung anong decision niya talaga. Nakuha nyo? Ang response pwedeng yes, pero I tell you, pwede rin maging no. Pero ang responsibility natin is to share the gospel, pray for the person, go to the person, share the gospel to that person, and invite that person to receiving Jesus. Ngayon yung respond niya, sa kanya na yun, hindi na sa atin yun. 2 Korinto 5:18-20, lahat ng mga ito ay mula sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Si Jesus Christ ang dahilan kung bakit tayo meron ng peace with God. Dati kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At siyang nagbigay sa amin ng paglilingkod tungo sa pakikipagkasundo. Sa makatuwid, ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala. So, ang mga tao, nagkakaroon lang ng opportunity na magkaroon ng pakikipagkasundo kay God, sa Diyos, sa pamamagitan lang ni Jesus. Kaya kapag hindi natin preach si Jesus sa mga tao, wala silang peace with God. Kaya nga, kami ay mga sugo para kay Kristo na parang ang Diyos mismo ang nakikiusap sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ayan ang sabi ni Pablo. So, our message is simple. Anong mensahe natin sa mga tao? Be reconciled with God through Jesus. So, we lovingly encourage people to receive the forgiveness that only be found in Jesus. So, in simple summary, ganito. Sa gospel, sa pagpapahayag ng mabuting balita, we have to recognize that it is God's work. Meaning to say, God is the one who provides salvation by grace. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo Hindi rin yung ibang tao. Ang Diyos lang. Pero, ang tao ay meron siyang desisyon na gagawin. He has actually a choice. People will decide whether they will receive or reject Jesus. So God's work, saving people. Man's choice is to receive or reject Jesus. In the middle of that, Christians, you and me, has a mission, and that is our mission. What is our mission? We have to go, we have to pray, we have to go, we have to share and invite people to receive Jesus.
So ayan po yung yung perspective dapat natin bilang mga mananampalataya pag nagbabahagi tayo ng mabuting balita. So ito ang personal challenge ko sa bawat isa sa inyo. Ang tanong ko ito, mga kapatid, are you a faithful soul winner? Ikaw ba? Are you winning people for Jesus? Are you winning souls for God? Ito yung mga gusto ko itanong sa inyo. Sino-sino yung mga pinagpipray mo ngayon? Intentionally, pinagpipray mo araw-araw, o intentionally, pinagpipray mo nasa heart mo na, Panginoon, gusto ko ang taong ito ay makakilala sa iyo. Meron ba? Pangalawa, sino yung intentionally nagbi-build ka ng relationship? You intentionally reach that person out. How do you reach that person? By caring. No, kaya nga sinasabi natin prayer, care, share. So, by caring. So, you intentionally reach to that person by caring. Ang tanong ko, meron ba? O wala kang plano? Dapat may intentionality. Number 3, ang tanong ko ito, when was the last time you shared your testimony or the gospel, no? When I say testimony, your testimony of your salvation, how you became Christian. Kailan? O kaya, kailan yung huling panahon na nagbahagi ka ng mabuting balita? Okay? And number 4, itong gusto ko itanong sa inyo. Sino yung mga tao na pwede mong i-invite para lumapit kay Jesus? Okay? I want you to think of these 4 questions kasi you and I are gonna be prepared by God to reach out and share the gospel to many person. Siguro yun ang sasagutin natin mamaya itong tanong na to sa small group discussions natin. So, the soul's winner's heart, God saves, people choose, but we share. Alam nyo, eto, napansin ko, season kasi ngayon ng dito sa Antipolo, ewan ko dyan sa inyo. Pero siguro kahit saan ngayon, season ng mga, tawag yan, summer fruits. Sa amin, sa office, season ng mangga. Tapos ngayon, duhat. Tapos santol, kasi yun ang mga nakatanim doon. Siguro sa ibang mga lugar, may iba pang mga prutas, no? Alam nyo, itong napansin ko, yung mga prutas na hindi na ani, alam nyo kung anong nangyayari sa kanila? Nalalaglag sa puno tapos nabubulok. Sayang. Sayang yung mga bungang kahoy na hindi na ani, nalaglag sa puno tapos nabulok lang, hindi na pakinabangan. Alam nyo, that is the picture when Jesus Christ said, the harvest is plentiful, but the workers are few. Alam nyo, maraming mga kapitbahay natin, kamag-anak, kakilala, ang nandyan naghihintay para mabahagi na ng mabuting balita. I-harvest na lang natin. At alam nyo, itong nakakatakot, kasi pag hindi natin sila na-harvest, baka masasayang lang sila. Baka kulto pa ang naka-harvest sa kanila. Baka mga tiwaling pananampalataya. O kaya, eventually, nabulok. Nung sa panahon na naghahanap sila ng Diyos, walang nagbahagi sa kanila, baka it turned out, they became an atheist. Mga kapatid, the harvest is plentiful, but the workers are few. You and I are called to share the gospel. Amen? Magandang gabi po sa inyo. Diyan po natatapos po ang ating discussion. God bless you po. See you uli next week.